So again, welcome po ulit sa community ni Little Shepherd, organized by Little Shepherd of course, o mas kilala natin mas kilala po ng ilan na po na matagal na po umattend sa community na to sa through FB, Instagram, and may iba ka pa bang social media account Little Shepherd. So yun po, every Saturday is nag-organize po si Little Shepherd ng Bible sharing. So hindi lang po ako yung nagsasalita, baka po manawa po kayo. May iba-iba pa pong mga na part po ng community, part po na every Saturday mayroon po mga nagse-share about sa iba't ibang topic, especially this season po about mga parables. So, yun po, isa po ako sa mga nabigyan ng pagkakataon na mag-share. And yun po, every Saturday po siya sa mga bago po, welcome po again. Every Saturday, 7 p.m. If parang isang beses pa lang ata na-move siya ng tama ba Little Shepherd? Hindi ko rin matanda kung natuloy din siya. Pero yun nga po, ang usual schedule niya naman niya is every Saturday 7 p.m. po talaga yung start. Usually lang po, nag-aalat lang po ng time para po at least baka may mga gusto pong mabol. So usually we start 7:05, 7:10, mga ganun po. Yun, thanks sa pag-confirm Little Shepherd. So 7:04, 1 minute before we start. So again, sa mga hindi pa po nagdi-dinner dyan, or kung kung nakapag-dinner na po kayo, ano po bang ulam nyo? Pa-share naman po sa chat. And kung taga saan po kayo. Ayun, sabi nga ni Little Shepherd, invite your friends and loved ones. Welcome po kahit sino po dito regardless po kung from ano po siya. I mean, wala pong dito, wala pong specific na church, religion, or student ka man, nag-aaral, or married, single. So everyone po is welcome sa community ni Little Shepherd. So ayun po. So saan po ba yung mga paki-chat naman po kung saan po kayo, taga saan? Ako po ay taga Bacoor, Cavite. So wag po kayo mahiya mag-chat. So wow, Lechon Kawawi. Thanks sis Eddie sa yung from Manila. Okay. Welcome po sis Eddie. Kung first time niyo po sa community natin, welcome po. Welcome. So sige po, chat lang po kayo kung taga saan po kayo. Kahit saan man po lupalop ng Pilipinas, yan ang unang mundo. Kasi alam ko po meron din po tayong kasali sa group. I mean, part po ng ating community na sa ibang bansa po siya. So yun, si Sis Manilum from Pangasinan, yun, si Sis Tanya from Sultan Kudarat, and from si Sis Andrea from Davao City. Welcome po, welcome. So, ngayon pa lang po nagsusorry po ako kasi yun nga po, taga Cavite po ako, so more of Tagalog po. Tatry ko po mag-English, pero more of Tagalog po. So, hopefully maintindihan. Pero yun nga po, more of naman po, yung word po talagang gusto natin i-share. So, yun, si Sis Katrina from May Kawayan, Bulacan, then si Sis Jasayla, tama ba pronunciation po, from Taguig. So, again, welcome po sa ating mga, lalo na po sa ating mga bagong members talaga or bago sa ating community. Welcome po sa Little Shepherd. If first time nyo po dito sa Bible sharing po natin, type nyo lang po sa ating chat box ay Bible. If first time nyo po. Sa mga naman po, old-timer katulad ko, happy, happy. Kakatapos ko lang kasi manood ng PH adaptation ng It's Okay to Be Not Okay. Tama ba title ko? Piling ko nagkamali. Anyway, parang sumusobra na ako sa intro ko. So, again, welcome po sa lahat. 7:07 na. So, Sis Little Shepherd, mag-start na ba ako or let's wait pa? Okay, thank you. So, again, welcome po sa ating community. On behalf po ni Little Shepherd, o mas kilala po namin na si Princess Shepherd, welcome po sa ating Bible sharing, and tonight po is mag-share po kami ulit ng panibagong parable. So again, welcome po sa mga bago, welcome din po sa
mga oldies like me. So, sisimulan po natin yung sa prayer. Siyempre sa prayer po tayo magsisimula. Lord, maraming salamat po sa opportunity na ito na share po ako ng Bible. Naway bigyan niyo po ang wisdom, Lord, and understanding sa lahat po ng sasabihin ko. And of course, knowledge from you, Lord, especially from the Holy Spirit. Naway gabayan niyo rin po ang bawat isa sa amin na bigyan niyo po kami ng pandinig upang marinig ang mga dapat po naming marinig at ang mga word niyo dapat yung tumatak sa aming mga isipan. Naway ang bawat isa po ay gabayan ng inyong banal na espiritu. At higit sa lahat, maraming salamat po kay Little Shepherd sa pag-organize po ng itong Bible sharing every Saturday. Naway i-bless niyo po sila at kaming lahat ngayon po sa pamagitan po ng inyong salita. In Jesus' name, Amen. So, again, thank you po sa lahat. Ako po ay magpapakilala. Ako po si Marbs, Brother Marbs, Kuya Marbs. Pero please lang, huwag niyo po akong tatawagin Tito Marbs. Kahit alam ko po ako isa ng ganap na tito. So hello again sa mga bago po. Welcome po sa mga first timer. Hello, type niyo lang po kung taga saan po kayo. Type niyo lang po Bible. First time niyo. Then sa mga, yun nga po, sa mga matatagal na or kahit mga ilang araw pa lang sa Little Shepherd community. Welcome po sa ating Bible sharing. And again, nagpapasalamat po ako and on behalf po ng community kay Little Shepherd sa pag-organize po natin. So hindi nyo man po siya naririnig or nakikita ngayon is nandiyan lang po siya para to support our Bible sharing. And of course, if magkaroon man po na hopefully wala pong technical difficulties pero always po yung support niya dyan para sa atin. So again, thank you Lord. And praise God po sa mga like ninyo. Alam ko po na Saturday ngayon and baka yung iba sa inyo is may mga dapat pang gawin pero thank you sa paglalaan ng time. Usually until 1 hour lang naman po ito. So thank you for allotting your time to join us. And of course, sa mga hindi pa po kumakain, kain lang po kayo habang nakikinig. Wala naman pong ano yun. I mean, basta nandiyan po yung presence nyo para makinig. It's always welcome po. And alam po natin, oras naman po talaga to. Usually from 6 to 9, diba? Dinner time yun. So, understandable po. So, again, thank you po. So, isimulan ko na po ang aking sharing for tonight. So, ang pag-uusapan po natin muna ay meron po akong katanungan. So, hopefully may sumagot po. If feeling nyo po nahihiya po kayong magsalita, pwede nyo pong i-type sa chat box. If hindi naman, which is much appreciated po, pwede po kayong on yung mic nyo, kahit hindi po naka-on yung camera, okay lang din po yun. Ito po yung tanong, have you ever had to think quickly or make a wise decision under pressure? What happened, Bella? Ay, iba pala yun. What happened? Kung ano po ba yung nangyari doon sa sitwasyon na yun? So, again, welcome po sumagot sa chat box or sa ating pwede po kayong mag-open ng mic. So, meron po bang gusto sumagot? Ayun, pwede nyo pong para I mean, for attention po, if gusto nyo pong sumagot. Para makita po namin agad, pwede nyo i-raise yung kamay nyo technically dito sa Zoom. So, kung mayroon po ba sa atin na huwag po tayo mahiya. Baka mayroon pong gustong sumagot dyan. Alam po sa ating mga ay ako muna ba? Actually, nag-iisip din ako eh. Have you ever had to think quickly or make a wise decision under pressure? Okay. Siguro bilang ako po yung nagwo-work, siguro sa work, meron akong ginawa na hindi siya dumaan sa tama. Kasi yung sa work ko before, kailangan ng QA. So, yung walang QA, walang QA na available. So, sinabit ko siya kasi nga may deadline eh. Usually, pag may mga task, diba? Or pag working ka na, may mga deadline talaga na sinusunod. So, para lang masunod yung deadline, sinabit ko yung work, yung task. Then, okay naman. I mean, hindi naman nagalit yung client nun.
Pero, I mean, naging okey naman yung result pero siyempre dahil nga hindi siya nagdaan sa process, sa tamang process kasi need siyang i-QA. So ayun, hindi naman ako pinagalitan pero kinausap ako ng parang, tumatay yung manager ko during that time. So ayun, tapos wala na ako sa company na yun, hindi joke lang. Hindi, totoo naman wala na ako sa company pero hindi naman yun yung reason kaya ako nawala sa work na yun. Pero yun nga, so happen lang talaga na dahil mas gusto kong ma-submit siya on time is inignore ko yung process. Which is puwede naman pala na ma-delayed yung submission nung task basta ma-QA lang siya ng maayos. Ayun, thank you mga kapatid sa pakikinig. So meron po bang gustong mag-share? Ayun, from, Sister Katrina, basahin ko yung, comment niya, yung, "Ang hirap 'pag pressured. No time to think clearly and hindi maipag-pray over muna." Very true naman. Totoo naman 'to. Thank you Sis, Katrina sa iyong shinare. So meron pa po ba? Kahit po yan sa ano, kung meron pong mga student dito, puwede niyo po siyang i-share kung kasi alam naman natin I mean, 'di na naging estudyante rin yung pressure. Ayun, Sis Manilyn, gusto mo ba magsalita? Good evening po. Good evening sis. So, the floor is yours. Clear po ba ako? Medyo nagcha-choppy po kayo sa akin. Ay, hello? Naririnig naman kita. Ah, yung sagot ko po sa tanong na, have you ever had to think quickly or make a wise decision under pressure na happen? Yes po, recently lang. Ako kasi, plan ko talaga, ba't ako nag-work din agad dito is makapag-pundar nung laptop. Then, nung nag-scroll ako one time, meron ako nakita na sell online. Then, in-stock ko naman sila. Meron silang shop malapit dito. Tapos, masuri kong nasa pressure ako nun kasi mag-uuwian na. Hindi ko na alam kung ano yung iisipin ko kasi parang merong nag-comment na isa pa. So, parang baka maunahan ako kasi ang ganda nung laptop kung titignan mo. Then, yung qualities na nakapost doon, maganda talaga. Tapos, chinat ko yung buyer. Then, sabi nila, may i-deliver malapit sa office namin. So, sabi nila, isabay na rin nila. Tignan ko daw kung magugustuhan ko. If okay, pwede ko na siyang bilhin. If hindi naman, okay lang din daw. Then, mag-uuwian na ilang minuto na lang, malapit na daw pala sila. Then, ang sabi ko, puntahan na lang kami sa office. Hindi na kami magsasalubong. Yan, pinunta nila. Tapos, nung sinabi ko yun sa mga katrabaho ko na meron darating, naghihintayin pa, mag-wait kami bago kami umalis. Ang advice nila, since second hand lang naman siya, pero para sa akin pricey pa rin siya kasi medyo maganda naman yung quality. Ang advice nila, kung ganyan kamahal yung second hand, why not try mo na lang yung maghulugan, meron ka pang makukuhang bago, ganyan. Tas sige sabi ko, antay ko na lang yung darating, if magugustuhan natin o hindi, kayo na lang yung magsabi na puntahan na lang namin sa shop niyo if ganito, ganyan. Kung nandiyan na, hindi na ako nagdalawang isip pa nung pinakita na sa amin yung product. And humingi din naman ako ng advice dun sa kasama ko. Okay naman daw. Then talagang mag-uuwian na, pa-close na yung office. Wala na akong nagawa kundi ilabas na yung pera. Kasi parang nahiya din ako dun sa nagle-deliver kasi anong oras na rin nun. So, binili ko na. Tapos, ang nangyari, hindi na ako nakapagtanong ng marami para busisiin, ganyan. Kasi second hand nga lang siya. Tas yung warranty na binigay lang instead of year is 3 months lang. So, yung mga pagdududa ko after na, nung umalis na sila. Then, pina-check nung katrabaho ko dun sa kaibigan niyang technician, okay naman daw. Hindi lang sure kung nabaklas na yung sa loob. Pero as of now, okay naman yung laptop.
And sana after 3 months hindi lumabas yung mga sakit niya. Kasi para sa'kin, mabigat na investment na yun kasi may kamahalan din. Kaya sana okey siya. Ayun po. Thank you sis Manilyn sa pagse-share. O yun na lang talaga 'no, yung pagpe-pray mo na lang talaga na tama yung naging decision mo, eh. So yun, thank you sis Manilyn sa yung share about sa at kasagutan sa ating question. So baka may gusto pa pong iba na mag-share din ng kanilang sagot or puwede niyo pong i-chat sa ating chat box or baka nahihiya pa pong ano 'no, lalo po sa ating mga bago diyan. Nahihiya pa po sila mag-share. Huwag po kayong mahiya, welcome po, no judgment po dito. Ayun, thank you Little Shepherd. Pero basahin muna natin 'tong chinat ni Sis Tanya 'no. Opo, may sinabi ako sa sister-in-law ko na ikinagalit ng parents ko. Di ko po siya masabi about saan for privacy. Pero sinabi ko po siya out of pressure kasi hindi ko siya matago sa sarili ko. So thank you Sis Tanya sa I mean, yun understand naman, nage-gets naman namin kung di mo ma-share yung, full details niya. So pero yun nga minsan may sitwasyon talaga 'di ba na kailangan mong sabihin kasi nga feeling mo mas ano, eh, mas magkakaroon ng mas mabigat na problema. So ayun, thank you Sis Tanya. So let's proceed na po sa aking ishi-share. So tonight po, and thank you po kay Sis Manny, kay Sis Tanya, and sa mga nag-chat po kay Sis Katrina sa ating kasagutan sa ating tanong. So ang akin pong ishi-share ngayong gabi ay The Parable of the Shrewd Manager. So alam ko po sa ibang Bible version, unjust Parable of the Unjust Steward siya yung title niya. Pero ako po kasi babasahin ko po siya from NLT version. So from Luke chapter 16 verses 1 to 13. So, sabayan niyo po akong basahin siya. So Jesus told this story to his disciples. There was a certain rich man who had a manager handling his affairs. One day, a report came that the manager was wasting his employer's money. So the employer called him in and said, "What's this I hear about you? Get your reporting order because you are going to be fired." The manager thought to himself, "Now what? My boss has fired me. I don't have the strength to dig ditches and I'm too proud to beg. I know how to ensure that I'll have plenty of friends who will give me a home when I am fired." So verse 5, so he invited each person who owed money to his employer to come and discuss the situation. He asked the first one, "How much do you owe him?" The man replied, "I owe him 800 gallons of olive oil." So the manager told him, "Take the bill and quickly change it to 400 gallons. Verse 7, and how much do you owe my employer? Asked the next man. I owe him 1,000 bushels of wheat," was the reply. Here, the manager said, "Take the bill and change it to 800 bushels." The rich man had to admire the dishonest rascal for being so shrewd. And it is true that the children of this world are more shrewd in dealing with the world around them than are the children of the light. Here's the lesson. Use your worldly resources to benefit others and make friends. Then when your possessions are gone, they will welcome you to an eternal home. Verse 10. If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? And if you are not faithful with other people's things, why should you be trusted with things of your own? Last verse, verse 13. No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. Praise to God for this word. So let's reflect lang po at least for 1 minute pinakinggan or binasa po nating Bible verse. Thank you. Hello. So I think naka 1 minute na tayo. So dito na po tayo sa
mas exciting part after natin basahin ng Bible verse or the parable of the shrewd manager. So yung setting po niya is part na siya ng ano eh, ito na yung sunod-sunod na nag-share ng parable si Jesus, diba, sa mga disciples niya. Tapos yung mga marites yung naisip ko talagang term, yung mga Pharisees or yung ibang ano, parang sabihin na lang natin nakikichismis. Eh, alam naman natin yung mga Pharisees, diba, ano. Kumbaga ito na yung part na sinusubaybayan na nila si Jesus kung may gagawin siyang ah, ano tawag dito, gagawin siyang pagkakamali sa mga sa mata nila, 'di ba? Kasi nga alam naman natin during that time yung mga Pharisees is sobrang ano nila, righteous. So yun, naghihintay sila ng gagawin ni Jesus na for them is against the Sabbath or something against the religious law during that time. Pero ang pinaka-shinare talaga ito ni Jesus sa mga disciples niya. So yung location according to ChatGPT, tinanong ko talaga, sabi in the region of Perea near the Jordan River east of Jerusalem. So parang ano eh, nagta-travel, ay hindi pala parang, pag binasa mo kasi yung sa Luke talaga, is, yung mga transition talaga hindi mo na, nung una nga akala ko sa ano eh, sinito ni Jesus during nung sa dinner, yung nag-invite siya ng, nakalimutan ko lang kung anong position, tax collector ata. Anyway, di rin ako sure. So, chat nyo lang po kung may idea kayo or mas alam niyo po sa akin. Welcome po na mag-share tayo ng knowledge natin about the Bible. So, ayun. So, yun more of, yun nga, sinishare siya ni Jesus sa mga disciples yung sa parable na to habang nagta-travel siya. So, pwede sigurong tumigil muna sila sa isang lugar, then sa kanya shinare, tapos yun nga, nung nakita niyo yung mga Pharisees, sinadya niyang ano, iparinig din sa kanila. So, anyway, moving forward, is yung characters ng the parable of the shrewd manager. So, dito sa NLT version, ang ginamit na term for the rich man is, sa ibang version kasi master yung rich man. So, dito sa actually sa ibang interpretation, sinasabi nila yung rich man si God. Pero pwede rin kasi kung babalikan ulit natin yung Bible verse, yung sa shrewd manager is pwedeng hindi kasi siya ano eh, yung representation niya, 'di ba? Parang ano rin siya eh. Hindi mo masasabing si God siya at the same time kasi nga parang meron din siyang ano eh, ginagawang ano eh, hindi natin alam behind, 'di ba? Kumbaga, kukunin na lang natin yung character na yon bilang siya yung pinaka ah, nagma-manage ng business do sa which is kaya yung tauhan niya is yung manager. So yung manager naman, siya yung ano, pinaka main character dito. Kung mapapansin niyo sa ibang parable, 'di ba, usually yung mga character either it represent Jesus or si God. Pero dito parang ang pinaka main character is yung manager. Kumbaga sa isang ano, kung i-apply natin siya sa sitwasyon ngayon, ito yung mga ano, contractor. Hinigit ko talaga eh. Yun yung ano. Pero yun nga, sorry, mag-focus tayo ulit sa parable. So yung manager, siya yung pinaka parang main character dito kasi siya yung may gagawin na hindi natin, na parang for some, pwedeng hindi maganda, pero yun nga, babalikan ulit natin yung verse. Sa bandang dulo, diba, pinuri pa siya ng the rich man, which is, after ko discuss muna yung characters, then, yung sumunod na character naman is yung the debtors. Kumbaga, ito yung mga supporting character. Kasi ito yung ginamit ni manager para at least maka-survive siya sa buhay nung mawawalan siya ng work. So, ito, pwede, actually, yung manager, pwedeng tayo din to eh. Pwedeng mga tao din. And during that time, siguro yun nga, more on nagre-reflect din siya sa ano, kasi sa ang share siya ni Jesus sa mga disciples eh. So, yun yung parang gusto pag-reflectan, gusto ni Jesus na mag-reflect yung mga disciples about sa pagiging manager nila sa responsibilities na ibibigay niya sa kanila, which is, ibabasahin talaga natin buong Bible, diba? Dinidiscuss talaga ni Jesus sa kanila yung true parable. Then, yun nga yung sa debtors. So yun yung sila yung actually wala silang utang dun sa manager pero ginamit sila ng manager para makabawi siya dun sa Richmond kasi nga sa sobrang mautak niya yun na lang gagamitin kong term para at least makarelate. I mean para siguro mas makarelate yung karamihan sa atin. Sa pagiging mautak niya, ginamit niya yung mga
debtors para mautakan niyo yung rich man, which is babalikan natin yung mga verses. Actually, eto hinighlight ko na lang yung literal na hindi ko siya hinighlight. Pero I mean, hinighlight ko 'tong mga verse na 'to kasi ito talaga for me yung sobrang for us na magre-reflect talaga tayo, kung ano yung gusto talaga iparating sa atin ni Jesus. So, yun nga, sa verse 8, the rich man had to admire the dishonest rascal for being so shrewd. And it is true that the children of this world are more shrewd in dealing with the world around them than are the children of the light. Dito isipin mo parang yun nga pinuri pa, diba? Kasi admire yung term dito, admire. Pero sa ibang verse kasi hindi, kung babasahin niyo po talaga yung ibang verse, hindi pala verse, version. Kung babasahin niyo yung ibang version ng Bible, is talagang literal na parang pinupuri pa nung rich man or nung master yung manager sa pinagagawa niya doon sa kung paano niya nautakan yung rich man para at least makabawi siya o makasurvive siya sa buhay. Kasi nga mawawalan siya ng work, diba? Tapos nung sinabi pa ni, it is true that the children of this world are more shrewd in dealing with the world around them than are the children of the light. So kung i-apply natin siya ngayon, mga panahon na to, naniniwala naman ako mag-a-agree tayong lahat, diba? Sa panahon ngayon lalo na sa nangyayari sa ating, i-relate ko na siya sa ating sitwasyon ngayon sa bansa na nga lang natin, diba? Sa nangyayari sa atin, parang kung iisipin mo, ang galing, no, ang utak nila, kumbaga nailusot nila yung bilyon, milyon. I mean, kung nanonood kayo ng news or nagbabasa ng news, so about politics, about our government, which is, for me, sobrang relatable niya. Na tarang iisipin mo tayong mga nagdadasal kay Lord, na i-bless pa tayo, yung may mga sitwasyon tayo sa buhay na iisipin mo na ang hirap ng buhay ngayon, samantalang iba dyan. Iba may mga nepo babies pa na tinatawag, nakakabili ng mga gusto nila nang hindi nagkapakahirap tapos ipopost pa nila sa mga social media. Diba? Sobrang mapupustrate ka eh. Pero kung babasahin mo yung verse 9, sabi nga ni Jesus dito, here's the lesson. Ito na. Use your worldly resources to benefit others and make friends. Then when your possessions are gone, they will welcome you to an eternal home. Actually, nung binasa ko po siya, parang question ko rin siya eh. Question ko si Lord. Sabi ko, kasi yun nga eh, bakit nung iba, hindi naman nila ginagamit yung mga resources nila ng maayos, pero nabibless pa sila. Tapos, nung wala yung possessions nila, then eternal home, sabang iisipin mo, Lord, ang unfair naman nun, parang kami na naging Christian na sa mahabang panahon, nung matagal na, pero wala nga kami kahit sigurong gold bar na masasabi or yung possession na siguro for some, pinakamalaking halaga na lang na hawakan nila, mga 5 digits o 4 digits, diba? Pero yun nga eh, kung meron man tayong dapat pag-ingatan talaga, or kung meron, i-bless naman tayo ni Lord sa worldly resources, kung ano man po yan, pwedeng literal na wealth, talent, or other resources na meron po tayo, is gamitin po natin siya para makatulong or mag-benefit pa yung ibang tao. Tapos yun nga eh, yung verses 10 to 13, ito talaga yung gustong-gusto kong mga part na parang ako actually nakipag-deal pa ako kay Lord nito kasi nga sabi ko, if you are, parang ang lalim na, diba? If you are faithful, sa verse 10 nga, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. So ano nga ba itong little things, tapos yun nga large ones? Siguro, pinakamagandang related na example dito is, pag nabigyan tayo ng mga siguro, sa mga nagwo-work, pasensya na po if di makaka-relate yung mga nag-aaral pa lang ganyan. Pero yun nga, sa mga nagwo-work, usually, yung mga nagwo-work, nagsisimula, pwedeng minimum wage, lalo sa mga first time magwo-work. Tapos habang lumalaki yung trabaho mo, or nag-iiba yung position mo, tumataas yung position mo, di ba lumalaki din yung sahod mo? Iisipin mo, paano ka ba magiging faithful mo? Sabihin na lang natin, at ang sweldo mo ay, example lang po ito example ay, sweldo mo ay 5,000, nagsimula ka ng 5,000, tapos yun nga, umabot na sabihin na natin, naging 10,000 na yung sweldo mo, tapos, kumbaga, wag mong i-adjust yung sa sahod mo kung paano ka mamumuhay sa mundong ito. Dapat kung paano ka namuhay, and of course, based na sa faith natin kay Lord, dapat ganun ka rin mamumuhay kung paano lumalaki yung sahod mo. And it depends na po yan. Kumbaga,
mahabang usapan yan kung paano mo gagamitin yung pera na yun, eh, 'pag lumalaki. Pero yun nga, tandaan lang natin yung verse na 'to na, "If you are faithful in little things, but if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibility." So, 'di ba sarap sabihin yan sa mga kurap niyan. Anyway, moving forward, related din yung verse 11, "If you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven?" Again, eto, feeling ko naman lahat sa atin na nandito is lalo na po yung mga yun nga, yung belief nila, I mean yung faith nila kay Lord is hindi po masama magkaroon tayo ng ano, ng pera, ng kayamanan or mag-gain po tayo ng pera. Kumbaga, wag po tayong matakot kasi blessing po yan, eh. Pinagkakaloob ng ni Lord yan sa atin kasi gusto niya magamit natin for ourselves, for our family, sa friends natin, sa community or sa ibang tao upang makatulong. So, yung word na lang, "If you are untrustworthy," at alam na po natin sa sarili natin kung bakit sinasabi na, "We will trust you with the true riches of heaven." Kumbaga yung 'di ba madalas sinasabi sa literal, I mean yung hindi mo naman madadala sa langit 'yan, eh. 'Di ba usually maririnig natin sa ibang mga tao kahit yung mga joke time lang siya 'di ba? Totoo naman yun kasi yun nga, eh, yung riches na sinasabi ni Lord 'pag na-meet na natin siya or dumating na yung kingdom of heaven is ibang-iba po talaga. So, again, emphasize ko lang, wag po tayong matakot na if yun nga, magkaroon tayo ng maraming pera, manalo talaga. I mean, mabigyan tayo ng opportunity or mag-gain para tayo ng mas maraming pera through work or through kung ano mang business is all good po yan. Ang lagi lang po natin alalahanin is, sabi nga sa verse 12, "If you are not faithful with other people's things, why should you be trusted with things of your own?" Kasi yun nga, eh, babalikan natin yung pera na yun, hindi talaga sa atin yan. Ako na po nagsasabi, hindi po sa atin yan. Binigay lang yan ni Lord sa atin para pagkatiwala at upang gamitin natin sa, i-reiterate ko, tamang paraan po, sa tamang paraan para makatulong sa iba or para i-bless pa po yung ibang tao. Pero yun nga, eh, paano kung binigay sa yung pera na yan, pero hindi mo pala maayos na magagamit yun. 'Di ba? Kung dun pa lang nagfe-fail ka na, check your heart na mga kapatid. Kasi ibig sabihin nun, kine-question mo kung bakit binigay sa'yo ni Lord dun. Hindi kumbaga, hindi na yung ano, i-ju-judge ka namin kung bakit mo, I mean, hopefully naman po is yung mga tinutukoy natin is yung mga nasa labas ng ano, ng community. I mean yung ano, ang hirap talaga 'pag relatable yung subject, yung topic. Sorry po, So, yun nga, eh, sobrang 'pag hindi ka mapagkakatiwalaan sa isang bagay na lang, kumbaga balikan natin 'tong verse 10 to 12, eh, 'di ba? Kahit maliit na bagay pa yan o kahit ₱1,000 na lang, kasi yung value ng ₱1,000 ngayon sobrang liit na. Anyway, 'di ba kung sa ₱1,000 na lang di ka pa magkakatiwalaan kung paano mo siya gagamitin ng tama, paano na lang kung bigyan ka ng 1,000,000, 'di ba po? So, before ko tapusin po itong sa verse na 'to, is yun nga, actually itong verse 13, ito po yung pinaka talagang masasabi ko na sobrang relatable ako. Itong, "No one can serve two masters, for you will hate one and love the other, you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money." Bakit ko po nasabi na sobrang related? Actually, lately ko lang na-realize 'tong, verse na 'to or naintindihan for almost 10 years na ako po yung naging, Christian or yung in-accept ko si Jesus as my Lord and Savior. Akala ko na-gets ko na siya lalo na nagwo-work ako, pero yun pala hindi na yun nga yung nagwo-work ako, thankful naman ako sa mga work 'pag lumalaki yung sahod ko or nabe-bless ako sa mga promotion. Pero na-realize ko ang sinasamba ko pala is pera o yung work o yung source of income ko. Kumbaga hindi ko talaga sinasamba si Lord, which is yun nga, eh, ang nangyayari mas number one yung pera kaysa sa kay Lord. Which is 'pag binabalikan ko talaga 'tong verse na 'to, is dun ko na-realize sobrang nag-fail ako dito na yun nga, na si Lord is secondary lang siya. Kumbaga yung source of income ko yung sinasabang ko talaga and na-realize ko na dapat pala 'pag nagkakaroon tayo ng source of income or nabe-bless tayo is we always dedicate it to Lord. I mean, marami pong ways pero for me
ipinagpi-pray ko talaga 'pag may mga bagong work o may bagong source of income para talagang feel ko talaga na, "Ay, hindi ko 'to nakuha kasi deserve ko. Nakuha ko siya kasi binigay talaga siya ni Lord para sa akin at para makatulong sa akin at sa pamilya ko or sa ibang tao sa paligid ko na gusto kong tulungan." So, ayun po. Siguro last na lang, pero meron pa akong ano, 5 slide. So, reminder lang na 'to. Eto reminder na lang po, ah. So, be wise. Kumbaga eto na lang po tandaan natin pagha-handle ng ating yaman or kung ano man pong meron tayo ngayon. Wala pong maliit or malaki, basta galing po kay Lord, basta bless po kayo, it's all blessings po. So, una sa lahat is yun, wisdom po. So, paano po natin i-handle kung ano man po yung meron tayo? So, sabi nga sa Matthew 10:16, "Behold, I am sending you out as a sheep in the midst of wolves. So be wise as serpents and innocent as doves." So, di po masama maging mautak, ah. Linawin ko lang po. Always, 'pag feeling mo talaga napapatanong ka na ba na, "Lord, sobrang ano na ba ako, nanloloko ng tao?" Balikan niyo lang po 'tong verse na 'to. Kasi mahaba lang po yung usapan 'pag pinag-usapan po talaga natin yung verse, babalikan po natin yung parang. Pero yun nga, eh, maging wise lang po tayo kung paano tayo makikipag-deal, lalo na if you are working with, business or yun nga po sa government, 'di ba? Di naman po natin made-deny talagang matindi po yung, kumbaga meron at meron talagang susubok ng ano, eh, faith mo kay Lord. Pero let's all be wise na lang po talaga. Kumbaga gamitin natin yung wisdom o yung pag-iisip natin kung paano tayo makakadiskarte sa buhay nang hindi tayo nag-aagrabyado ng tao at the same time is fina-follow talaga natin yung gustong mangyari ni Lord para sa buhay natin. So, second po is influence. Sabi nga sa Proverbs 13 verse 20, "Walk with the wise and become wise, associate with fools and get in trouble." So, lalo na po sa panahon ngayon, 'di ba? Yung influence ng mga tao, kumbaga literal may mga influencer na tinatawag sa social media, 'di ba? Ang tanong na lang is paano mo ginagamit yung influence mo. For example, ikaw yung may-ari ng, business or may position ka, yun nga, isa kang ano, contractor or sabihin na lang natin teacher ka, may role ka sa school niyo, president ka, class president or 'pag nagwo-work ka, ano ka, manager ka, team lead, et cetera. So, gamitin mo yung position na yon o yung role mo para maka-influence ng mas mabuti at yung influence na yon siyempre lagi nating ibabalik kay Lord na yung influence na yun ginagamit kumbaga nasa role ka na yon kasi nilagay ka diyan ni Lord. Regardless kung anong sitwasyon na meron ka ngayon. Kumbaga gamitin mo yung influence na yun para mas lalo pa ma-expand yung kingdom ni Lord. And of course, yung pagiging wise mo is makatulong din para ma-advance yung kingdom ni God. Then next po is stewardship. Eto na, sabi nga sa Matthew chapter 24 verse 45, "Who then is the faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food at the proper time?" So ito na po, babalik po tayo sa sinabi ko kanina na lahat po ng blessing na binibigay sa ating Lord, wealth, riches, no, kung ano man po yan, kung may ano, gintuman po kayo or kung ano man po yaman na meron po kayo. Blessing po yan, hindi po yan sumpa. Unless, alam na po natin, kumbaga pinagkaloob yan ni Lord sa'yo kasi pinagkakatiwalaan ka niya. So it's up to you na kung paano mo siya gagamitin. So hindi necessarily na kailangan, "Ay hindi naman ako yung ano, kumbaga hindi naman ako yung manager or hindi naman ako treasurer or yung simpleng tao lang naman ako, eh, paano ko kumbaga siguro okey lang waldasin ko yung pera." Hindi po gano'n 'yun. Sabi nga dito sa Matthew 24 verse 25, kung kahit servant ka ta's pinagkatiwalaan ka ng something na talagang kasi yung trust talaga, eh, yung trust na binibigay sa'yo lalo na ni Lord, yung trust na binibigay niya sa'tin na 'pag binigyan niya tayo ng blessing. Blessing lang po yung term na ginagamit ko para siguro ma-feel ko yung talagang yung word na wealth is kaya niya binigay sa'yo kasi pinagkakatiwalaan ka niya. So, wag po kayong matakot na parang kasi minsan iniisip natin na ano, eh, yun nga parang iga-gaslight natin yung sarili natin, na parang, "Ay hindi ko kailangan ng pera, sapat na yung faith ko kay Lord, sapat na yung pagkakaroon ko ng ano, masayang pamilya, basta nakakakain lang kami 3 times a day." Eh, paano kung sabihin sa'yo ni Lord na, "Eh, kaya nga kita bibigyan ng pera na mas malaki para makatulong ka sa ibang tao, eh." Kasi babalik at babalik sa'yo na actually sorry po sa term,
Pero kung isipin mo, parang pag yun yung mindset mo, na okay na ako, sapat na sa akin yung binibigay sa akin ni Lord, sapat na yung nakakatulong ako sa pamilya, nakaka-survive. Sarili mo lang niyo po yung iniisip niyo. Hindi mo iniisip kung bakit kailangan kang i-bless ni Lord para makatulong, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao at higit sa lahat para ma-advance mo yung kingdom ni Lord dito sa lupa. So hindi po again masamang magagad po tayo ng pera, ng mas mataas na kumita tayo ng mas malaki or yung interested tayo na magkaroon tayo ng mas malaking source of income, part-time or additional income. Hindi po masama yun. Ang masama po kung ano yung tumatakbo sa isip at puso niyo. So kayo na lang po makakasagot niyan. So last but not the least po, kasi 7:45 na pala. So eto po talaga yung pinaka-highlight ng gusto kong i-share. So lahat po ng wealth, yun nga, hindi masama. Pero ang tanong ba natin is, sa bandang huli ba, pag tinanong tayo ni Jesus or ni Lord, ano ba na-achieve mo dito sa mundo? Sasabihin mo ba, Lord, yung naging president ako ng company, naging yumaman ako, nagkaroon ako maraming pera, yung mga ganun. Or, pero ang tanong, bakit, anong ginawa mo dun sa mga pera na yun? At saka yung nga, babalik tayo sa sinasabi sa atin sa Bible, diba, na yung bang pera na yun madadala mo sa langit or magdadala mo para kay Jesus. Kung ganun ba ka-importante kay Jesus na yumaman ka, na maging bilyonaryo ka, milyonaryo ka, magkaroon ka ng limpak-limpak na salapi. Siguro, ang reminder na lang po ito ng Proverbs chapter 11 verse 13. The seeds of good gifts become a tree of life, a wise person win friends. So ayun po, it's not about the money. It's all about kung paano natin ginamit yung wealth natin para po kapag-win tayo ng mga tao or magkaroon tayo ng mga true friends, and of course para ma-advance po natin yung kingdom ni Lord. And last but not the least, in John chapter 3:16, na for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Eto na lang po, tandaan na lang po natin. Sa bandang huli po ba na pag namatay, I mean wag naman, Lord wag naman. Pag nasa sitwasyon ka na natatanungin ka ni Lord, pera o si Jesus? So kayo na lang po makakasagot niyan kung ano po yung mas pipiliin. So again, God bless po and thank you po sa pakikinig. Pero bago po talaga tayo magtapos, ito na po tayo sa reflection time. Hopefully po may sumagot po. Ay, sorry, parang yung tono ko nag-lecture ako. Welcome, I mean sa chat, pwede niyo po sagutin ito sa chat, or if gusto niyo pong magsalita, go lang po, unmute niyo lang po yung sarili niyo. So unang tanong ko, basahin po muna. What part of the parable was most surprising or confusing to you? Verse 2 tuloy. Yung second question, what does it mean to use our resources for eternal purposes? And verse chapter 3. Sorry, mali-mali na eh. Question number 3, can we be faithful and shrewd steward at the same time of what God has given us? So again, thank you po. Thank you in advance. Salamat din po sa pakikinig. So the floor is yours na po sa ating community. Sa mga gusto pong sumagot or mag-share. So, pwede po kung sagutin kahit ano po sa mga tanong nito. Hindi naman po required na lahat po yan sagutin nyo. Kahit isa lang to or dalawa or lahat. So, meron po ba? Huwag po kayong mahiya. Ayun. So, sabi, sige, nag-iisip-isip pa sila. So, yun, basahin, habang nag-iisip pa po sila, nag-iisip pa po pala tayo. Basahin ko lang tong message ni Sis Catherine sa chat. True, at times it makes me think din, why am I praying for a certain thing? Is it because I need it or because of greed? Tama naman. Always, ako, late realization ko na rin to actually. Kasi nga, po ako before, all the struggle ko talaga dyan, pagiging impulsive buyer. Lalo na yung aminado naman ako, lalo na nung may malaki source of income pa tayo. Sobrang, hindi ko siya pinag-pray, parang biglaan na lang. Tapos, pag nabili ko na siya, saka ako sasabihin na,
I mean, saka ko saka ko siya i-de-deal kay God na, "Lord, deserve ko naman 'to, 'di ba?" Pero yun nga, always always talaga yun din yung ano ko ngayon, eh, pinagpe-pray ko na parang if I need something talaga pagpe-pray ko muna siya. Kasi yun nga, ano ba yung purpose niya kung bakit ko ba siya bibilhin or bakit ko nga ba siya kailangan. So ayun, baka meron pong gusto mag-share diyan. Share lang po tayong mga kapatid. Kasi hindi niyo alam yung shine-share niyo, puwedeng makaano siya, eh, kumbaga akala mo ikaw lang yung ma-experience na gano'n, pero hindi mo alam yung shinare mo, nakakatulong na pala yan sa ibang tao. Parang yung wealth, 'di ba? Kumbaga yung simpleng pagse-share lang is yun na yung way mo para talaga makapag-reach out ka sa ibang tao or at least yung experience or kung ano man po yung knowledge na mashe-share niyo is something na magbe-benefit din yung iba, yung karamihan. So sabi nga ni Little Shepherd, this parable really reminds us that wisdom is using what's temporary to invest in what's eternal, meaning aligning every choice with God's greater purpose. Thank you, Little Shepherd. Amen to that. Baka po meron. Siguro, habang nag-iisip pa rin po yung iba, try ko po sagutin yung number 3. Kasi feeling ko ikli din yung sinure ko kanina. Yung can we be faithful and steward at the same time of what God has given us? Yes. Sobrang ano po, capital Y-E-S. Kasi yun nga eh, iba kung isipin mo yung mga ah, yun na lang, mga corrupt public official or mga corrupt na contractor. Alam binanggit ko na eh, is ibang sobrang utak nila, parang yun nga kung paano nila nabibigay yung pera, kung paano umiikot yung sa sistema natin, sa sistema ng gobyerno. Pero kung iisipin mo, o mautak sila, pero ang tanong na lang is, saan nila ginagamit yung pera? Or yung perang bang yun is nagagamit ng maayos para ma-advance yung kingdom ni God dito sa lupa, 'di ba? Regardless kung mas malaki pa yan sa kinikita natin or sa source of income natin. Pero kung tayo magiging faithful at the same time magiging mautak, ano talaga eh, masasatisfy at masasatisfy ka talaga sa kung ano mang meron ka. I mean, hindi mo kailangan i-gaslight yung sarili mo na, okay na ako sa ganito kasi ganyan. Pero yun nga eh, kumbaga, don't stop na mangarap po If you have dream, gusto ma-achieve sa buhay, pag-pray mo at the same time yun nga, alamin mo lang sa puso mo kung bakit nga ba gusto mo magkaroon pa ng ganun. Or may ma-achieve ka sa buhay na, yun nga, magkaroon ng sariling bahay at lupa, magkaroon ng sasakyan, o yung maging milyonaryo, magkaroon ng sariling business. Hindi po masama yun Pero yun nga, lagi lang natin iisipin, paano ba natin siya magagamit para sa, hindi lang para sa sarili natin at sa mga mahal natin sa buhay. Kasi common na reason, gusto ko kasi makatulong sa pamilya ko or para sa pamilya ko eh. Pero yun nga, hindi mo nare-realize habang tumatagal, nagiging gahaman ka lang. Kumbaga yung greed at yung pride is yun na talaga yung nasa puso. So ayun po. So basahin natin yung kay Brother Reimer. So for question number 2, we must use our resources for eternal purposes kasi we live in a temporary world and lahat nawawala agad. Pero may mga bagay na hindi agad nawawala. Ito yung mga intangible things tulad ng fruit of the Holy Spirit. These are timeless and will pass on to generations na kahit mawawala na sa mundo yung tao, pero yung gawa niya is may iwan palagi. Amen. Brother Reimer sa sagot mo. Actually, totoo yun. Lalo na yung the fruits of the Holy Spirit, di ba? Parang, di pala parang. Pero is something talaga na pwede mo siyang maipamana nang hindi mo kailangan ano tawag dun?
I mean, in terms of time and effort, investment din naman pala siya. Pero yun nga, yung literal naman, yung i-invest mo is hindi mo kailangan ng pera, yun nga. Para lang talaga magkaroon ng the fruits of the words. So, amen to that. And thank you. Thank you sa pagsagot ng ating question. So may time pa po tayo mga kapatid. Baka may gusto pa po mag-share. Ayun. So, bago tayong message sa ating chat. So from Sister Katrina, yung number one, sasagutin yung number one. Yung number one po, medyo di ko po gets yung verse 9. Di ba binawasan ng manager yung bill para magmukha siya mabait? Tapos pinuri pa siya ng master dun sa ginawa niya. Di ba yung master niya yung magtatanggol sa kanya? Sorry, ang gulo ko rin po. Okay lang po si Katri. I mean, okay lang po yung tanong, hindi po magulo. Hindi po kayo magulo. Actually, totoo po, medyo confusing po yung verse na yan, yung verse 9. Pero kung titingnan mo kasi, ah, paano ba? Ayoko kasi sabihin sarili ko siyang interpretation, pero sabihin, siguro understanding na lang kung paano ko siya na-understand. And pwede din po kayo mag-consult. Ako usually, magpo-consult din ako sa ibang Bible sources or ibang tao, diba? Lalo po yung mga maalam sa Bible. Pinuri niya yung manager, yung shrewd manager, hindi dahil sa okay yung ginagawa niya, pero yung sa pagiging mautak niya. Yun eh. Parang, kumbaga, diba kasi tatanggalin na siya sa work eh, tatanggalin na siya nung master. Actually, hindi na siya ipagtatanggol ng master kasi from the start pa lang, parang tinanggal na siya. So, yung manager, dahil mawawalan na siya ng work, kailangan niya mautakan yung actually, kailangan niya yung pagiging mautak niya, ginamit niya para mag-benefit pan sarili niya, sa sarili niya, hindi para dun sa manager. Parang, pwede rin naman, kung titingnan mo yung verse niya, parang makagante dun sa sa master. Kasi nga, tinanggal siya sa trabaho. Pero siguro yung pinaka-understanding ko sa verse na yun is, pinuri siya sa pagiging mautak niya, hindi dahil sa ginawa niya kung paano siya makakasurvive sa buhay. Kasi nga, diba, binawasan niyo yung amount, yung mga babayaran ng mga debtor, ng may mga utang dun sa business nung rich man o nung master. So, yun nga, sobrang ang yung rich man o yung master, sabihin na lang natin hindi niya na-appreciate yung ginawa nung kasi nabawasan din yung kita niya eh. Nabawasan din yung kita niya, diba? Kasi nga binawasan ng shrewd manager. Pero na-amaze siya, namangha siya kung paano yung nagawa ng manager na at least makasurvive siya kahit mawawala na siya ng work. So hopefully po malinaw po yung explanation ko. And again, if hindi po I mean kung confused pa rin po kayo sis o sa iba pa po nating kapatid, okay lang po yan Literal, ako nga po, yung verse 13, yung you cannot serve two master at once. Nagets ko lang siya this year. Hindi ko siya nagets nung nagsisimula ako maging Christian. So, hindi po kailangan talaga na magets nyo agad-agad. Ang mahalaga lang po, magbasa lang po tayo araw-araw ng Bible. And kung may mga verse po tayo, diba yung parang, inaano sa atin ni Lord, nakalimutan ko yung tamang term. Pero yung parang, paulit-ulit natin siyang nakikita, nababasa, narinig. Pag-reflectan po natin, kasi ibig sabihin pinaparating po si Lord sa inyo. So, kayo na pong bahala kung paano kayo mag-uusap ni Lord. Sa inyo na po yun. Pero yun nga, it's not necessary po. Kumbaga, hindi dapat tayo ma-feel pressured if meron tayong mga word na hindi natin maintindihan. And thank you po. Thank you sa Sis Katrina sa tanong mo. Sobrang appreciated po yun. So, basahin din natin yung mula kay Brother Brian. So, hi bro, thank you very much for the word of God and message tonight. I realized that real wealth is not really about money. It's about building eternal wealth na madadala natin sa langit by obeying God's will for us and by multiplying the resources He entrusted us with. Yes, thank you din Brother Brian. Yun nga, yung ma-realize mo talaga na hindi naman talaga
kumbaga, yun nga, apply natin yung number 3, diba? Na we can be faithful and should steward at the same time. Na parang, yung ginagawa natin, pag nag-increase yung source of income natin or may mga additional income tayo, let's always dedicate it kay God. No matter what. Kung kahit feeling mo, sa mga nagtatrabaho po, kahit feeling mo yung untoxic ng company, I mean, always, I mean, siguro side story lang. If you feel na parang apekto ng mental health mo or you need to resign, always pray to God po. Hindi ko po sinasabi na kailangan yung magtiis. Kasi yun nga, pwedeng sabihin ng iba, hindi, diyan ka nilagay ni Lord eh. Ako po, personal belief po, always pray to God and ask God for kung ano talagang dapat mong gawin pag mga ganun po sitwasyon. Anyway, back to po yung sa back po sa sinabi ni uh, Brother Brian na, yun nga, if you are being promoted or yung madagdagan yung source of income mo, and hopefully sa legal po na paraan, is always pag-pray mo and pagpasalamat mo kay Lord yun. Kasi ibig sabihin, you are being entrusted with something na alam ni Lord na magagawa mo at makakaya mo. And of course, alam niyang gagamitin mo yun para sa mabuting paraan and to advance God's kingdom dito sa mundo. So, ayun, thanks Brother Brian. Then, from Brother Primer, share ko lang, yun po yung SKL. Share ko lang po example ko na yung parents ko, yung first time na bless sila ni Lord ng pera, meron silang in-sponsor na isang student from high school until college. And one time, na-meet nila ulit yung scholar na yun, pero ngayon principal na siya ng isang school. And ever since nun, laging in-honor yung parents ko ng scholar. Oh, grabe, praise God and praise the Lord sa inyo mo, Brother Ryan. Diba? Sobrang, yun nga, yung, kumbaga yung influence and yung wealth na meron yung parents mo, kumbaga ginamit nila, diba, para makatulong sa ibang tao. And at the same time, tingnan mo yung naging principal pa, ibig sabihin, yung tinulungan ng parents mo, ng family niyo, is nagagamit niya pa yung influence niya para makapag-reach out din sa ibang tao. Kasi principal na siya, diba? So, kumbaga namamahala na siya ng school. And ang ganda lang kasi at least thankful pa rin siya sa parents mo. Yung sobrang laking bagay na na-appreciate niya yung mga tumulong sa kanya. And for me, it's not necessarily meaning na utang na loob kasi yun nga, pag ginamit at yung term na utang na loob, sobrang ano na siya. For me, sobrang gasgas na siya and a toxic Filipino culture na siya. Personal ko lang po ito sorry, side comment. Pero ang mahalaga is, yun nga, na-advance na parents mo yung kingdom ni Lord sa pamagitan ng pagtulong sa ibang tao. And yung tao na yun is nakinabang na at the same time na bi-bless niya rin yung ibang tao. Or yung mga student or faculties, siguro yung term na naisip ko agad yan is paying it forward or pay it forward. Diba? So ayun, thanks Brother River. So, meron pa po bang gusto mag-share? Don't be shy po. Ay, sorry, hindi ko napansin Little Shepherd. Sis Manilyn, gusto niyo po ba mag-share? I mean, sorry. Pwede na po kayong mag-share. Hello po. Hello. Ah, Gusto ko palitan yung question number 1. Ay, Kung go. ano yung verse na nag-stood out sa akin. Sinasabi na, whoever is faithful in a very little is faithful also in much. And whoever is dishonest in a very little is dishonest also in much. So, hina-highlight nito kasi yung importance of being trustworthy natin, responsibilities with small things, and it reflects yung character and ability natin to handle larger responsibilities. Like, bigyan tayo ng task, small task, ng resources and responsibilities. Kailangan i-take natin siya as great kahit na sa paningin natin maliit lang siya kasi ipinagkatiwala siya sa atin. Minsan sa atin bilang tao, meron tayong mga hinihiling sa Lord na malaking blessing, right?
Pero yung mga maliliit na bagay, minsan nakakalimutan natin i-appreciate, nakakalimutan nating magpasalamat, and kadalasan nagrereklamo pa. So, kung hihiling ka ng malaki, pero hindi mo kayang i-handle yung maliit, paano natin yun mare-receive? Kung hindi naman tayo katiwa-tiwala sa bagay na mas malaki. Like, kung gusto sa trabaho, for example, gusto mo ng promotion, pero yung maliliit na bagay na nagre-require sa'yo para ma-promote ka, hindi mo naman ginagawa. Gusto mo ng mas malaking blessings, ng mas malaking trabaho, ng mas malaking sahod, pero hindi naman nagma-match yung ability mo, yung character mo sa bagay na hinihiling mo. So, kung ano yung maliit na pinagkatiwala sa atin, siguro kailangan natin magkaroon ng humble heart sa harapan ng Lord na na-appreciate natin yon, magiging grateful tayo, so that pag hiniling natin yung isang bagay, ay madali niyang ibigay kasi alam niya na iingatan natin, magagamit natin sa paraan na hindi tayo masisira o hindi tayo makakasira ng ibang tao. And maybe kapagka gano'n, lumilitaw yung greed, yung mga negative na character, kasi hindi natin kayang i-manage, i-handle. Ayan. And yung question number 2 naman, what does it mean to use our resources for eternal purposes? Yung mga bagay na meron tayo dito sa mundo, mga physical blessings, pwede natin siyang gamitin talaga for eternal resource purposes, kagaya na lang ng um, pagtulong natin sa ministries, yung simpleng pagbabahagi ng mga may bagay na like food sa mga nasalanta, yung mga nasa paligid natin nangangailangan ng pagkain, tubig, ganyan. And hindi natin napapansin na yung mga maliliit na bagay na meron tayo na isi-share natin sa iba, may greater impact siya. And kapag ginamit mo yung blessing na yun, binigay mo sa iba, with the name of the Lord, hindi natin napapansin na nagiging grateful na rin pala sila sa Diyos. Hindi lang kayo abot sa kanila physically, pero marirealize nila kung bakit sa kabila ng lahat, merong taong ginagamit yung Lord para i-reach out sila, tulungan sila. And yung number 3, can we be faithful and steward at the same time of what God has given us? Of course po. Kasi kapagka open yung mind and heart natin, yung mga blessing, physical blessing na nare-receive natin ay kay Lord talaga. Wala tayong pag-aari dito sa mundo. Steward lang tayo, katiwala lang tayo. At kapagka alam natin na yung isang bagay ay hindi talaga sa atin ang galing, iingatan natin. Like for example, binigyan ka ng pera, pinautang ka, time na kailangan mo, or merong bagay na ipinagkatiwala sa'yo, binigay sa'yo, ingatan mo yun kasi for ah, unang-una hindi yun sa'yo. So, yung responsibility, may kalakip na responsibility yun kung paano mo siya i-handle, ganyan. So, ayun, yung pagiging faithful sa mga bagay na alam natin hindi sa atin, alam natin kay Lord yun, ayun, wala na. Yung mga bagay na alam natin hindi sa atin at kay Lord talaga, kailangan na hina-handle natin according to its purpose talaga at hindi yung binabalewala, nagiging kapagreklamo pa tayo, kundi i-practice natin yung pagkakaroon grateful para maging grateful din tayo sa kung ano man pinagkatiwala na sa atin. Ayun po, thank you. Thank you, Sis Manilyn. Sobrang tumatak sa akin yung sagot mo sa number 1 question. Actually, mas maganda yung explanation mo. Sobrang na-appreciate ko. Yung totoo nga, yun nga, ako lately ko lang din na-realize yun. Kumbaga, kaya sobrang siguro isa sa favorite ko ng parable itong the Shrewd Manager. Kasi yun nga, yung before, yung sa parable, share ko lang din po. Yun nga, before yung sahod. Kumbaga, nung lumalaki yung sahod ko, ina-adjust ko siya yung na-adjust ko yung lifestyle ko. Then na-realize ko lately, yung nasa sitwasyon na ako na, doon ko na-realize na, oo nga, hindi ako naging faithful sa mga simple
sa mga little things na binibigay sa akin ni Lord. And di ko siya, kumbaga, di ko siya na-appreciate, di ako naging thankful na kahit nung nag-start na ako yun nga, yung sa spiritual walk ko or personal relationship ko kay God is sobrang ano pa rin, yung term ko, sobrang bitter pa rin ako sa buhay. Pero yun nga, tama yung sinabi ni Sis Manny na, alam mo yung mga simpleng bagay lang na meron ka, parang dapat matuto tayong i-appreciate yun eh. Na parang marirealize mo na lang, bakit ba binigay sa atin yun ni Lord? Or bakit tayo, ganun lang yung amount na meron tayo. Pero yun nga, pag na-appreciate mo siya, kumbaga kung sa isang, kunwari, sa piso pa lang na meron ka, diba? Na-appreciate mo na yung piso na to, napakalagyan niya para makabuo ng 100, at yung 100 na yun para makabuo ng 1,000. And parang yun nga eh, hanggang lumaki siya, is doon mo marirealize na, so from the start pa lang, binibless ka na ni Lord. And doon yung way niya para hindi para i-test ka, pero siguro yun nga, para yung way niya para at least ma-realize mo sa sarili mo kung katiwa-tiwala ko ba at kung kaya mo talagang i-manage yung mga personal expenses or yung wealth or blessing na binibigay sa inyo. So again, thank you Sis Marilyn sa yung senior. Kung mayroon pa po ba? Again, pwede niyo po i-chat if naiya po kayo salita. Okay, so kung wala na pong mag-share, again, thank you po sa lahat na nandito sa ating Bible sharing tonight. Sobrang blessed po ako sa inyo sa live, kay Little Shepherd of course. And again, naway may natutunan po kayo. Hindi po sa akin hindi po sa akin. Hindi sa parable na yun. May natutunan po kayo from the parable of the Shrewd Manager. So again, thank you. So before po tayo magtapos, ayun, magpipray po muna ako. Then, pero announce ko na rin po yung next Saturday may Thanksgiving night po, 7 p.m. October 25. So hopefully maka-attend po kayo, yung mga nandito po. So, and welcome po, pwede po kayo magsabi ng ibang mga tao. Sa mga first timer po is yung Thanksgiving night every last Saturday of the month sa kung saan, more of sharing lang po. Sharing ng mga pangyari sa buhay natin and kung ano pa yung mga pinagpapasalamat natin sa buhay. So, yun po. So, let's pray muna po. Lord, maraming salamat po sa opportunity na ito na nagkaroon po kami ng discussion about po sa yung lesson sa amin po from the parable of the shrewd manager. Naway, Lord, may matutunan po kami mula sa inyo kung paano pa po kami maging faithful at the same time maging yung wisdom po sa pagmamanage ng mga wealth or blessings na binibigay niyo po sa amin. Alam ko po na hindi po ganun kadali yun. Especially dito sa mundo na marami pong temptation, especially may mga gusto rin po kaming mga achieve sa buhay namin. Hindi lang po para sa sarili namin, kundi para din po sa mga mahal namin sa buhay. And of course, ang gusto naman po talaga namin gawin is yun nga po kung paano namin ma-advance yung kingdom nyo dito sa mundo. Lord, gamitin nyo po kami in what ways you think na we can manage everything, especially in terms of the wealth that you are giving us sa work, as a student, bilang anak, bilang empleyado, or kung may mga business po, or iba pa pong source of income. Lord, gamitin niyo po yun para ma-bless yung mga tao sa paligid namin. And higit sa lahat, Lord, para po yung faith namin is sa inyo lang po naka-anchor. And higit sa lahat, hindi po sa kung ano man pong meron kaming tinatamasa ngayon. Now, ay bigyan mo po ng provisions, Lord, and blessings sa buhay namin. And of course, yung faith po namin is pagtibayin niyo pa po, hindi po dahil binibless niyo kami, hindi po dahil may mga trabaho kami, mga source of income or may business kami. Or kumikita po kami ng kailangan namin pang araw-araw. Kundi, Lord, dahil po kayo po ang aming talagang totoong yaman dito sa mundo. And yung eternal life na pinamis mo, Lord, yun po yung pangahawakan namin
balang araw. Ano man po mangyari sa buhay namin. In Jesus' mighty name, amen. So, again, thank you po mga kapatid. Maraming pong salamat sa pag-join sa ating Bible sharing tonight.